kamukha mo ang nanay ko. Ang 19 na taong gulang na si Leah na nagtitinda ng mainit na puto habang hinihipan ang kanyang namamanhid na mga kamay ay biglang natigilan nang marinig niya ang mga salitang iyon. Nakatingin sa kanya ang 8 taong gulang na batang customer na nakasuot ng mamahaling Amerikana na puno ng pagkamangha at pangungulila ang mga mata. Ang tingin nito ay matindi at hindi niya kayang ipagsawalang bahala. Baka naligaw ang nanay niya. Anong kwento kaya ang nakatago sa batang ito na nagsabing kamukha niya ang nanay nito samantalang siya ay isang senior high school pa lamang? Bago simulan ang kwento, mangyaring pindutin ang subscribe at like at mag-iwan ng komento kung saan ka nakikinig sa pag-asang mapuno ng swerte ang lugar na iyon. Isang gabing napakalamig dahil sa hanging amihan na humahaplos sa balat, ang 19 taong gulang na si Leah ay humihip sa kanyang nagyayelong mga kamay habang binubuhos ang pinaghalong puto sa hulmahan. Ang kalahati ng kanyang mukha ay natatakpan ng lumang bini at malaking scarf, ngunit sa ilalim niyon, kumikinang ang kanyang mga mata na may halong pagod at ginaw. Matagal na siyang nakatayo kaya't wala na siyang pakiramdam sa dulo ng kanyang mga paa at ang tubig ay sumisingaw mula sa punit na tsinelas kaya't nabasa ang kanyang medyas. Hindi kayang pigilin ng lumang jacket ang lamig, ngunit hindi tumigil si Leah. Puto, may mainit na puto. Nanginginig ang kanyang boses dahil sa ginaw, ngunit pilit niyang pinasigla ang kanyang ekspresyon. Hindi pa rin maganda ang benta ngayon. Sa loob ng kanyang bulsa, may isang gusot na papel na lumilikha ng tunog. Ito ang kanyang resulta sa college admission test na natanggap niya kamakailan. Napakahusay na marka, nasa top ng national ranking. Ngunit para kay Leah, ito ay isa lamang walang kabuluhang numero. Tumunog ang lumang cellphone na nakalagay sa gilid ng kanyang kariton. Tawag ito mula sa ospital. Opo, alam ko. Babayaran ko po bukas. Bumagsak ang balikat ni Leah nang pinatay niya ang tawag. Abiso iyon na naantala na naman ang bayarin sa ospital ng kanyang lola. Ang kanyang lola, na may late-stage lung cancer, ay hirap na ngayong nakikipaglaban sa ospital. Hindi ito ang kanyang tunay na lola, ngunit ito ang kanyang tagapagligtas na nagpalaki sa kanya tulad ng tunay na apo matapos mamatay ang kanyang ina noong 10 taong gulang siya. Muling humampas ang malamig na hangin at inuga ang tolda ng kariton. Hinihipan ni Leah ang nanginginig na mga kamay at nagsalita sa sarili, "Lola, magtiis lang po kayo ng kaunti pa, ililigtas ko po kayo." Sa parehong sandali, isang ganap na magkakaibang tanawin ang nagaganap sa pinakamayamang subdivision sa Maynila. Sa malaking mansion ni Don Ricardo Tuason, ang chairman ng Tuason Conglomerate, nakaupo ang 8 taong gulang na si Miguel sa isang hapag na puno ng napakaraming mamahaling pagkain, ngunit tikom ang bibig ng bata at hindi gumagalaw ang silverware. "Senyorito Miggs, kahit isang kagat lang po. Espesyal na inihanda ito ng chef, ayon sa gusto ninyo." Pakiusap ng katulong, ngunit umiling si Miggs at bumaba sa silya. Mas lalo pang mukhang payat ang kanyang mga braso at binti, at ang kanyang mukha na may nakausling pisngi ay mukhang napakaliit para sa kanyang edad. Bumuntong hininga ang driver na si Manong Ben habang nakatingin kay Miggs sa rearview mirror. "Senyorito, kumain po ba kayo ng hapunan?" Nakatingin lang si Miggs sa bintana at hindi sumagot. Namatay ang kanyang ina ilang sandali matapos siyang isilang. At si Miggs ay halos hindi kumakain ng maayos sa loob ng 8 taon. Sinuri ito ng ospital bilang psychological anorexia, ngunit walang gamutan na gumana. Doon na naganap. Nang huminto ang sasakyan sa traffic light, isang masarap na amoy ang sumingaw sa hangin at pumasok sa kotse. Biglang sigaw ni Miggs na bihirang magsalita. Nagulat si Manong Ben at biglang preno. "Anong nangyari, senyorito? Ano ang amoy na iyon? Ano iyon?" Sa unang pagkakataon, lumiwanag ang mga mata ni Miggs. Bahagyang binuksan ni Manong Ben ang bintana at inamoy ang hangin. Amoy puto po yata. May kariton doon sa kabilang kalsada." "Ano ang puto?" Isang salita ngayon lang narinig ni Miggs. Para sa isang batang lumaki sa isang greenhouse ng pamilya ng bilyonaryo, ang street food ay isang mundong hindi umiiral. "Gusto kong kumain yan. Ngayon na." Nag-alangan si Manong Ben. Tiyak na magagalit ang chairman kung malalaman niya ito, ngunit sa unang pagkakataon, ang senyorito na hindi kumakain ay nagpahayag ng pagnanais na kumain. Nag-alinlangan si Manong Ben, ngunit sa huli ay ipinarada ang sasakyan at tinawagan ang chairman.
Chairman, gustong-gusto po ni Migs na kumain ng street puto. Maaari po bang payagan niyo sandali? Matapos ang maikling katahimikan, pinatay ni Manong Ben ang tawag, bumuntong hininga ng may ginhawa at ngumiti kay Migs. Sige, senyorito, pinayagan na po kayo ng chairman. Ngunit ako na ang bibili, maghintay po kayo sa sasakyan. Ngunit umiling si Migs. Ayoko. Ako mismo ang bibili. Marunong na akong magbayad ngayon. Ipinilit ni Migs ang kanyang gusto, taliwas sa dati niyang ugali. Walang nagawa si Manong Ben kundi bumaba sa kotse at sumabay kay Migs sa pagtawid. Sa kabila ng malamig na panahon, may mainit na simoy ng hangin sa harap ng kariton. Ibinabalot ni Leah ang mga bagong lutong puto sa isang paper bag at ibinibigay sa customer. Salamat po, kainin niyo po habang mainit pa. Doon, nakita ni Leah ang isang kakaibang customer. Isang maliit na bata na nakasuot ng mamahaling coat ang nakatayo sa harap ng kariton kasama ang isang malaking lalaki. Nasaktan ang puso ni Leah sa maputlang mukha at payat na katawan ng bata. Kinuha ni Migs ang wallet mula sa bulsa at naglabas ng 1,000 peso na papel. Ibigay niyo po ang lahat ng iyan. Bahagyang nagulat si Leah, ngunit agad siyang ngumiti ng mahinahon. Naku, bata, 2 piraso lang po ng puto ay 50 pesos. Sapat na ang 100 pesos para sa 2 tao. Ibinigay ni Leah ang pera pabalik, ngunit umiling si Migs. Hindi ko po alam, ibigay niyo lang po ang lahat. Yang po design. Mabilis na sumagot si Manong Ben. Patawad po, ngayon lang po kasi nakakita ng ganito ang senyorito namin. 100 pesos lang po na puto. At kumuha siya ng 100 pesos mula sa wallet at ibinigay kay Leah. Ngumiti si Leah at inilagay ang 4 na piraso ng puto sa bag. Pagkatapos, nag-isip siya saglit at nagdagdag ng isa pang puto na may ube filling. Ito po ay service. Ube po ang flavor nito, paborito ng mga bata. Bata, mas masarap kumain habang mainit pa. Ang quote. Kinuha ni Migs ang bag at kinagat agad ang puto. Nang kumalat ang mainit na ube filling sa kanyang bibig, nanlaki ang mga mata ng bata. Masarap. Sa isang salitang iyon, namula ang mga mata ni Manong Ben. Hindi na niya matandaan kung kailan huling nagsabi ang senyorito na masarap ang isang bagay. Masayang pinanood ni Leah si Migs na kumakain ng puto. Sa kabila ng mamahaling damit, ang payat niyang itsura ay nagbigay sa kanya ng kirot sa isang sulok ng kanyang puso. Dahan-dahan ka. Mainit, kaya hipan mo muna bago mo kainin. Ginaya ni Migs ang sinabi ni Leah at hinipan ang puto bago kainin. Ito ang unang beses na nakaramdam siya ng init. Hindi lang init ng pagkain, kundi init ng pagmamahal na inihanda ng isang tao. Salamat po, sabi ni Migs sa mahinang boses. Kinawayan ni Leah ang kamay. Bumalik ka ulit, kahit kailan. Pabalik sa kotse, hawak-hawak ni Migs ang natitirang puto. Nakatingin si Manong Ben sa rearview mirror at bumuntong hininga ng may ginhawa. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng sigla ang mukha ng bata. Samantala, bumalik si Leah sa kariton at nagpatuloy sa pagluto ng puto. Habang gumagabi, lalong lumamig ang panahon. Lumipas ang mga customer at naghanda na si Leah na magsara. Muling kumaluskos ang resulta ng cat sa kanyang bulsa, ngunit wala siyang panahon na bigyan iyon ng pansin. Lola, ligtas na naman po tayong nakaraos ngayon. Nagsalita si Leah sa sarili, iniisip ang kanyang lola sa ospital. Kahit na mahirap at salat sila, hanggat nandoon ang kanyang lola, hindi siya susuko. Nagsimula ang gabing iyon, kung saan ang kapalaran ng 2 taong nabubuhay sa magkaibang mundo ay nag-ugnay dahil sa isang puto. Kinabukasan ng hapon, tumunog ang kampana ng isang prestihiyosong exclusive school. Nagmamadaling isinuot ni Migs ang kanyang backpack at tumakbo palabas ng gate, hindi tulad ng dati. Ang bata na dati mabagal maglakad at hindi nakikisama sa mga kaibigan ay iba ngayon. Senyorito, maaga po kayong lumabas ngayon, bati ni Manong Ben habang binubuksan ang pinto ng kotse. Pagkasakay sa kotse, nagmamadaling sinabi ni Migs, Manong Ben, pumunta tayo ulit sa tindahan ng puto. Bilisan po. Ngumiti si Manong Ben habang nakatingin kay Migs sa rearview mirror. Matapos kumain ng puto kahapon, sa unang pagkakataon ay naubos ni Migs ang isang mangkok ng lugaw kaninang umaga. Natuwa rin ang chairman. Opo, sige. Doon po tayo sa kariton kahapon? Opo. Pero ako na lang po ang mag-isang pupunta ngayon. 8 anyos na po ako, kaya ko na. May kumpiyansa sa boses ni Migs.
Nagalinlangan sandali si Manong Ben ngunit tumango. Nasa kabilang kalsada lang ang kariton, kaya't mababantayan niya mula sa sasakyan. Huminto ang kotse sa parehong lugar kahapon. Ngunit iba ang panahon ngayon. Mainit para sa hanging amihan. Maaliwalas ang sikat ng araw at halos walang hangin. Kinuha ni Migs ang 100 pesos na inihanda niya at bumaba ng kotse. Binuksan ni Manong Ben ang bintana at nagsabi, "Senyorito, mag-ingat po kayo. Babantayan ko kayo rito." "Opo, alam ko." Masiglang sumagot si Migs at nagsimulang tumawid. Mas magaan ang maliliit niyang hakbang kaysa kahapon. Habang papalapit sa kariton, ang masarap na amoy ng puto ay muling humalik sa kanyang ilong tulad kahapon. Dahil sa mainit na panahon, inalis ni Leah ang kanyang makapal na beanie at scarf at isinabit sa gilid ng kariton. Nakatali ang mahaba niyang buhok habang inaayos ang mga hulmahan ng puto. "Puto po." Lumingon si Leah sa boses ni Migs, ang batang customer na dumating kahapon. "Ay, ikaw pala. Bumalik ka ulit. Mag-isa ka ngayon ah." Masayang ngumiti si Leah habang tinatanggap si Migs. Sa sandaling iyon, natigilan si Migs. Kitang-kita niya ang mukha ni Leah ng walang scarf at beanie. Ang malinaw na mata, matangos na ilong, at labi na may banayad ng ngiti. Naalala ni Migs ang larawang nakasabit sa study room ng kanilang bahay. Ang larawan ng kanyang ina noong 20 taong gulang pa. Nalaglag ang barya mula sa kamay ni Migs. Itinuro niya si Leah gamit ang nanginginig na daliri at nagsabi, "Kamukha mo ang nanay ko." Tinitingnan ni Leah ang barya at natigilan sa sinabi ni Migs. Ang mga mata ng bata ay puno ng pagkamangha at pangungulila. Ibinigay ni Leah ang barya pabalik kay Migs at ngumiti ng mahinahon. "Siguro kamukha mo ang nanay mo." "Abaw," umiling si Migs. "Hindi po, kamukha mo ang nanay ko." "Totoo po." Nag-aalala si Leah sa seryosong ekspresyon ni Migs. Salita lang iyon ng isang bata, ngunit matindi ang tingin niya. "Sige na nga. Kung ganoon, nagalak ka na makita ang taong kamukha ng nanay mo, isang karangalan." Hinaplos ni Leah ang buhok ni Migs, parang cute na cute. Nakatingin pa rin si Migs ng matindi kay Leah. Pakiramdam niya, bumalik ang kanyang nanay. 4 na puto, tulad kahapon? Sa tanong ni Leah, natauhan si Migs. Dali-dali siyang tumango at dinampot ang nalaglag na barya at iniabot kay Leah. "Opo, bigyan niyo po ako." Inilagay ni Leah ang 4 na bagong lutong puto sa bag. At, tulad kahapon, nagdagdag siya ng isang puto na may ube filling. Service ulit ngayon. Maganda ang panahon, kaya masaya ako. Kinuha ni Migs ang bag ng puto, ngunit hindi pa rin maalis ang tingin kay Leah. Naawa si Leah kay Migs. Naramdaman niya ang pangungulila ng bata sa kanyang nanay. "Kainin mo habang hindi pa lumalamig ang puto. Mas matamis ang ube ngayon." Doon, kinuha ni Migs ang isang puto at kinagat. Nang kumalat ang mainit na ube filling sa kanyang bibig, bumalik ang masayang pakiramdam kahapon. "Masarap po. Ang puto, naluto niyo po ang pinakamasarap sa mundo." Napatawa si Leah sa sinabi ni Migs. "Ay, napakabait naman ng batang ito magsalita. Kung ganoon, babalik ka ulit bukas." "Opo. Araw-araw po ako babalik. Pagkatapos ng school, araw-araw." Tumango si Leah sa sagot ni Migs. May kakaiba siyang pakiramdam, ngunit nagustuhan niya ang inosenteng bata. "Sige, bumalik ka kahit kailan. Hihintayin kita at gagawan ng masarap na puto." Masayang ngumiti si Migs at tumakbo papunta sa kotse. Pagkatapos, bigla siyang huminto at lumingon. "Ate, mas maaga po ako babalik bukas." Kinawayan ni Leah ang kanyang kamay at sumagot, "Sige, mag-ingat ka." Sa kotse, patuloy na lumingon si Migs at tiningnan si Leah. Nakita siya ni Manong Ben sa rearview mirror at nagtanong, "Senyorito, masarap ba ulit ang puto ngayon?" "Opo, pero, Manong Ben." "Opo, sabihin niyo po." "Ang larawan po ng nanay ko, iyong nasa study room noong 20 taong gulang pa, hindi po ba?" Bahagyang nag-alala si Manong Ben. Ito ang unang beses na binanggit ni Migs ang kanyang namatay na ina. "Opo, bakit po ang larawan na iyon?" Ang ate na nagtitinda ng puto, kamukhang-kamukha po niya ang larawan na iyon. "Totoo po." Minus pikan, 21 na. Hindi nakapagsalita si Manong Ben. Inakala niyang gawa-gawa lang iyon ng pangungulila ng bata sa kanyang ina. Pagdating sa bahay, tumakbo agad si Migs sa study room. Matagal siyang nakatingin sa larawan na nakasabit sa dingding. Larawan iyon ng kanyang batang ina noong 20 taong gulang, na masayang nakangiti.
Nanay, kamukha mo talaga siya. Hindi, parehong-pareho. Binalikan ni Migs ang larawan at bumalik sa kanyang kwarto at kumain siya ng natitirang puto habang nag-iisip. Kailangan niya itong sabihin sa lolo niya bukas na ang ate na nagtitinda ng puto ay kamukhang-kamukha ng kanyang nanay. Samantala, natagpuan ni Leah ang isang barya na nalaglag kay Migs sa kariton. Barya ito na may halagang 10 pesos. Ay, naiwan ng batang ito ang barya niya. Ngumiti si Leah habang inilalagay ang barya sa kanyang bulsa. Naisip niyang ibalik iyon kay Migs bukas. Nang dumilim, bumalik ulit ang ginaw. Isinuot ni Leah ang scarf at beanie at nagluto ulit ng puto. Ngunit mainit ang isang sulok ng kanyang puso dahil iyon sa batang customer na si Migs. Siguro nangungulila siya ng sobra sa nanay niya. Nagsalita si Leah sa sarili habang binabaligtad ang hulmahan ng puto. Lumaki rin siya ng walang nanay kaya't naiintindihan niya ang damdamin ni Migs. Kinabukasan ng umaga, nagmadali ang malaking dining hall ng mansion ng Tuazon Conglomerate. Si Chairman Cardo Tuazon, tulad ng dati, ay nag-aalmusal habang nagbabasa ng dyaryo. Bumangon ng alas 5 ng umaga. Kahit nasa edad na 52, ang kanyang matatag na tindig at matatalim na tingin ay nagpapakita ng autoridad ng isang tycoon sa Pilipinas. Chairman, hinahanap po kayo ni Senyorito Migs mula pa kaninang umaga, sabi ng butler. Ibinaba ni Cardo ang dyaryo at tiningnan ang orasan. Alas, 6:30 pa lang. Bihira na lumabas ang apo niya ng maaga dahil mahilig ito matulog. Papasukin mo. Ikwa, Arprosyon. Maya-maya, tumakbo si Migs na nakasuot pa ng pajamas. May mahigpit siyang hawak sa kanyang kamay. Lolo, maaga po ako bumangon para sabihin sa inyo ang nangyari kahapon. Ngumiti si Cardo ng mahinahon at tinawag si Migs sa silya sa tabi niya. Bakit maaga kang bumangon, Migs? Umupo ka at magkwento. Umupo si Migs sa tabi ng lolo niya at inilagay ang hawak niya sa lamesa. Ito ang larawan ng kanyang ina noong 20 taong gulang na kinuha niya sa study room. Lolo, tungkol po sa ate na nagtitinda ng puto. Opo, bumili ka ulit kahapon, hindi ba? At ano ang tungkol sa ate na iyon? Itinuro ni Migs ang larawan gamit ang daliri niya at nagsabi, parehong-pareho po niya ang larawan na ito. Totoo po. Noong unang araw po, may beanie at scarf siya kaya hindi ko po masyadong napansin pero kahapon mainit ang panahon kaya inalis niya po ang mga iyon. Kaya nakita ko po nang maayos ang mukha niya. Apka. Nag-isip si Cardo habang tinitingnan ang seryosong ekspresyon ng kanyang apo. Bihira sa isang 8 taong gulang na bata na maging kasing sigurado nito. Migs, lahat ng tao ay may kamukha, lalo na't namumulila ka ng sobra sa nanay mo, kaya kahit bahagyang magkamukha lang, maaaring tingnan mo na siya na ang nanay mo. Ngunit umiling si Migs ng mabilis. Hindi po. Parehong-pareho po talaga. Pati mata, ilong, labi, at ang ngiti, lahat po ay pareho. Ay, tansa. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Migs. Hinaplos ni Cardo ang buhok ng kanyang apo, parang pinapatahan. Alam ko na ganoon ang naramdaman mo, Migs. Gaano kaya ang edad ng ate na iyon? Parang high school po siya. Napakaganda niya po, tulad ng nanay ko. Ngumiti si Cardo ng mahinahon at niyakap si Migs. Opo, napakaganda talaga ng nanay mo, Migs. Siguro maganda rin ang ate na iyon. Ngunit Migs, nasa langit na ang nanay mo, hindi ba? Ibang tao ang ate na iyon. Vaporon, 2,000 Trident, 4,2,000 Proper Main. Alam ko po, pero kamukha niya po talaga. Lolo, magugulat po kayo kapag nakita nyo. Nagmukhang malungkot si Migs habang binalik ang larawan sa kanyang yakap. Nakita ni Cardo ang kanyang apo at nanakit ang kanyang puso. Sige, kapag may pagkakataon, titingnan ko rin. Ngayon, maghugas ka na at maghanda para sa school. Pupunta ka pa rin ba sa ate na iyon pagkatapos ng school? Muling lumiwanag ang mukha ni Migs. Opo, pupunta po ulit ako ngayon. Hinihintay niya po ako. Pagkaalis ng bata, nanatili si Cardo na nakaupo sa hapag ng matagal. Uminom siya ng malamig na kape at tumingin sa labas ng bintana. Paulit-ulit na umikot sa kanyang isip ang sinabi ni Migs. Noong gabing iyon, nakaupo si Cardo mag-isa sa study room. May whiskey glass sa kanyang kamay at nakakalat sa kanyang harapan ang mga larawan ng kanyang namatay na anak na si Seo Yon.
Si Seoyeon noong 10 taong gulang at si Seoyeon noong 20 taong gulang nakarga si Migs. Seoyeon, mahinang binigkas ni Cardo ang pangalan ng kanyang anak. Malalim ang mga kunot sa kanyang gilid ng mata at nagpapakita iyon ng pagsisisi. Ang inosenteng pagtiyak ng kanyang apo ay nagpaalala sa kanya ng matagal ng nakabaon na sugat. Ang salita na kamukha ng ate na nagtitinda ng puto si Seoyeon. Maaari itong isang simpleng pagkakataon. Ngunit may kakaibang kaba siyang nararamdaman. Uminom ulit si Cardo ng whiskey at binalikan ang nakaraan. Nang kakatapos pa lang niyang manahin ang kumpanya at naging isang batang chairman, ang kanyang panganay na anak na si Seoyeon ay ang kanyang ipinagmamalaki. Isang matalinong anak na nag-aral sa isang prestihiyosong universidad bilang valedictorian. Ngunit nang umabot siya sa edad na 20, nagdala si Seoyeon ng isang lalaki sa bahay. "Papa, ito po ang mahal ko. Gusto ko po siyang ipakilala sa inyo." Ang lalaki ay isang ordinaryong estudyante sa universidad. Hindi, sa tingin ni Cardo, ito ay isang mahirap na tao lamang. Isang kabataang lalaki na lumaking walang magulang at nagsumikap na umangat sa buhay. Sinabi ni Seoyeon na nahulog siya sa inosenteng puso at kasipagan ng lalaki. Naging matigas si Cardo. Hindi maaaring makipagrelasyon ang anak ng isang tycoon sa ganoong lalaki. Tinawag niya ang lalaki ng mag-isa at sinabi sa malamig na boses, "Magkano ang kailangan mo?" Namula ang mukha ng lalaki dahil sa nakakainsultong tanong. "Mahal ko po si Seoyeon ng totoo. Hindi po pera ang dahilan kung bakit kami nagkikita." "Totoo? Iyan ay nararamdaman lang kapag nagugutom ka. Sa tingin mo ba ay bagay ka sa anak ko?" Ibinato ni Cardo ang isang makapal na sobre ng pera sa lamesa. Ngunit binalibag iyon ng lalaki sa sahig. "Hindi ko po iiwan si Seoyeon." Doon sumabog ang galit ni Cardo. Sinampal niya ng malakas ang lalaki. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Seoyeon. "Papa, anong ginagawa niyo?" Tinulungan ni Seoyeon ang kasintahan at tiningnan ang kanyang ama ng may hinanakit. Ngunit hindi nagbago ang malamig na ekspresyon ni Cardo. "Seoyeon, hindi mo dapat makita ang lalaking ito. Ayusin mo agad." "Ayoko, mahal ko siya." Naging matindi ang pagtatalo. At sa huli, ginamit ni Cardo ang kanyang kapangyarihan at pera para paalisin ang lalaki sa buhay ni Seoyeon sa pamamagitan ng pagbabanta sa pamilya ng lalaki na mag-aaral sa ibang bansa. Matapos umalis ang lalaki, lalong naging payat si Seoyeon araw-araw. At isang araw, nalaman niyang buntis siya. Pinilit ni Cardo ang kanyang anak na ipalaglag ang bata, ngunit mariing tumanggi si Seoyeon. "Ito po ang lahat ko. Ito po ang lahat ng taong kinuha niyo sa akin." Nagpasya si Seoyeon na ipanganak ang bata at nagkaroon ng hindi inaasahang komplikasyon sa pagpapanganak. Ang katawan ni Seoyeon ay masyado nang mahina dahil sa stress at kalungkutan noong pagbubuntis. "Papa, pakiusap, alagaan niyo ang anak ko." Iyon ang huling salita ni Seoyeon. Namatay siya sa edad na 20, nag-iwan ng isang anak nang hindi man lang nakikita ang mahal niya. Ibinaba ni Cardo ang whiskey glass at tinakpan ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Ang alaala ng araw na iyon ay sariwang-sariwa pa rin kahit 8 taon na ang lumipas. Ang malamig na kamay ng kanyang anak, ang huling tingin, at ang iyak ng bagong silang na si Migs. "Ako ang pumatay sa iyo, Seoyeon." Tansa, krapun, krapun sa. Sa ngalan ng pagprotekta sa kanyang anak, pinatay niya ang sarili niyang anak. Sinisi niya ang sarili na mas mahalaga sa kanya ang reputasyon ng pamilya at ang mukha ng tycoon kaysa sa buhay ng kanyang anak. Habang pinalaki si Migs, patuloy siyang sinasaktan ng guilt. Tuwing nakikita niya ang kanyang apo, naaalala niya ang kanyang namatay na anak, kaya't mas lalo siyang naging overprotective kay Migs. Ngunit ang bata ay lumaki ng walang nanay at hindi kumakain ng maayos. Ano pa ang silbi nito ngayon? Bulong ni Cardo habang hinahaplos ang larawan ni Seoyeon. Kung totoo ang sinabi ni Migs na may kamukha si Seoyeon, ito ba ay isang simpleng pagkakataon? O isang laro ng kapalaran? Lumampas na ang 2:00 ng madaling araw, ngunit hindi pa rin makatulog si Cardo. Malamig na hangin ang umiihip sa labas ng bintana at malamig din ang simoy ng hangin sa kanyang puso. Ang pagpili na yumapak sa kanyang pamilya, iyon ang kanyang unang pagsisisi na dadalhin niya habang buhay. Ang kayabangan ng kanyang kabataan na naniniwala na ang lahat ay kayang ayusin ng pera at kapangyarihan.
Napakalaki ng bayad. Tumingin si Cardo sa labas ng bintana at nag-isip, sana ay isang simpleng guni-guni lang ang sinabi ng kanyang apo, ngunit may kakaibang kaba siyang nararamdaman. Kung may taong talagang kamukha ni Seo yon, maaaring ito ay simula ng isa pang ugnayan. Lumipas ang isang linggo. Araw-araw, binibisita ni Migs ang tindahan ng puto. Ngayon, si Manong Ben ay natural na ipinarada ang kotse malapit sa kariton ayon sa oras ng school. Ate, nandito na po ako. Masiglang boses ni Migs. Iniwan ni Lia ang hulmahan ng puto at masayang sinalubong si Migs. Kumusta, Migs? Kumusta ang school mo ngayon? Nagtawagan na silang dalawa sa pangalan ngayon. Araw-araw, naghahanda si Lia ng mainit na puto para sa espesyal na customer na ito. Naglaro po kami ng soccer sa PE. Naka-goal po ako. Ipinagmamalaki ni Migs. Dati, si Migs ay nakaupo lang sa gilid habang may PA, ngunit iba na ngayon. Nagsimula siyang kumain ng kaunti kaya't lumakas siya at nagsimulang makisama sa mga kaibigan. Wow, ang galing! Marunong ka ring mag-soccer, Migs. Natuwa si Lia ng totoo at hinaplos ang buhok ni Migs. Sa mainit na haplos na iyon, parang naramdaman ni Migs ang haplos ng kanyang ina. Ano po ang ginawa niyo, ate? Bakit po kayo laging nandito? Ang inosenteng tanong ni Migs. Bahagyang napangiti si Lia ng mapait, ngunit agad siyang sumagot ng masigla, nandito ako para kumita ng pangbayad sa ospital ni Lola at para makaipon din ng tuition sa college. College? Student po kayo? Hindi pa. Nakakuha ako ng CAT pero baka hindi ako makapag-college dahil wala akong pera. May kalungkutan sa boses ni Lia. Nag-aalalang tumingin si Migs kay Lia. Ano po ang dream niyo, ate? Gusto kong maging nutritionist. Gusto kong mapasaya ang mga tao sa masarap at malusog na pagkain. Kumikinang ang mga mata ni Lia. Kahit na nagtitinda siya ng puto sa malamig na kalye, hindi niya isinuko ang kanyang pangarap. Wow, ang galing! Kaya niyo po iyan, ate. Ang puto na niluluto niyo po ang pinakamasarap. Naramdaman ni Lia ang kirot sa kanyang dibdib dahil sa suporta ni Migs. Hindi alam ni Migs kung gaano kalaki ang ginhawa na ibinibigay sa kanya ng batang customer na ito. Doon, may isang itim na sedan ang dahan-dahang huminto sa kabilang kalsada. Sakay sa loob ang Chairman Cardo at ang kanyang secretary. Chairman, iyan po ang kariton na araw-araw dinadalaw ni Senyorito Migs. Tiningnan ni Cardo ang kariton sa labas ng bintana ng kotse. Ang tindahan ng puto na gustong-gusto ng kanyang apo at ang batang kamukha ni Seo yon. Baka, totoo nga, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Cardo. Pilit siyang nanatiling kalmado. Mas lumapit pa tayo at titingnan natin sandali. Huminto ang kotse sa mas malapit na lugar. Ngunit dahil muling lumamig ang panahon, nakasuot si Lia ng makapal na beanie at scarf na nakatago ang mukha. Ikinubli ni Cardo ang pagkadismaya at patuloy na nagmamasid. Doon, naubos ni Migs ang puto at nagpaalam kay Lia. Ate, aalis na po ako. Babalik po ako bukas. Sige, mag-ingat ka. Kita tayo bukas. Kinawayan ni Lia ang kanyang kamay habang sinasamahan si Migs. Kinumpirma ni Cardo na bumalik na ang kanyang apo sa kotse at nagpatuloy siyang nagmasid kay Lia. Doon, isang matandang lalaki na mukhang mahirap ang lumapit sa kariton. Mukhang matagal na siyang gutom at marumi ang kanyang damit. Kinuha ng matanda ang ilang barya mula sa bulsa, ngunit hindi iyon sapat para makabili ng puto. Kahit isang puto lang po, narinig ang nanginginig na boses ng matanda. Tiningnan ni Lia ang barya sa kamay ng matanda at agad naglagay ng 3 puto sa bag. Manong, kainin niyo po ito. Masarap po habang mainit. Pero, ang pera. Ayos lang po. Regalo ko po ito. Kainin niyo po ito at lumakas kayo. Ngumiti si Lia nang masigla at mahigpit na inaabot ang bag sa kamay ng matanda. Lumuluha ang matanda at paulit-ulit na nagpasalamat. Maya-maya, isang babaeng estudyante na naka-school uniform ang nagmamadaling dumating. 2 puto po. Binuksan ng estudyante ang kanyang wallet, ngunit 20 pesos lang ang laman. Kailangan niya ng 50 pesos para sa 2 puto. Ay, kulang ang pera. Isa na lang po ang bibilhin ko. Nang hinayang ang estudyante, ngunit kinawayan ni Lia ang kamay. Hindi, kunin mo na ang 2. Bayaran mo na lang ang kulang sa susunod. Talaga po, babayaran ko po talaga. Sige, ibahagi mo sa kaibigan mo. Kumain ka ng masarap at mag-aral ka ng mabuti. Yang wegaon kot.
Pinapanood ni Cardo ang lahat ng iyon mula sa loob ng kotse. Malinaw na nabubuhay lang ang bata sa pagtitinda, ngunit nagbibigay siya ng walang pag-aalinlangan sa mga nangangailangan. May ganoon pang bata ngayon, mahinang bulong ni Cardo. Tumango si Ginoong Manuel, ang secretary, bilang pagsang-ayon. Mukhang napakabait na bata, Chairman. Nang papalapit na ang gabi, dumami ang mga customer, mga taong pauwi mula sa trabaho, mga estudyanteng papunta sa tutorial. Masayang sinalubong ni Leah ang mga customer nang may walang sawang ngiti. Halika po, napakasarap po ng ube ngayon. Naramdaman ni Cardo ang kakaibang damdamin habang naririnig niya ang masiglang boses ni Leah. Kahit na sa malamig na panahon at mahirap na sitwasyon, kahanga-hanga na kaya niyang maging masaya. Ngunit hindi niya talaga makita ang mukha ni Leah. Tanging ang gilid ng mata lang ang nakikita dahil sa scarf at beanie. Ang gilid ng mata na iyon ay tila pamilyar, ngunit hindi siya sigurado. Chairman, huli na po. Umuwi na po tayo. Tumango si Cardo, pinipigilan ang panghihinayang. Sa sinabi ni Ginoong Manuel, sige, umalis na tayo. Nang paalis na ang kotse, lumingon ulit si Cardo. Masigasig pa ring nagtatrabaho si Leah sa kariton. Ang kanyang itsura ay nakakasakit ng isang sulok ng puso ni Cardo. Kamukha ba talaga siya ni Seoyeon? O masyado lang akong sensitibo sa sinabi ni Migs? Magulo ang isip ni Cardo habang pauwi. Ang masamang kutob ay patuloy na gumagambala sa kanya, parang may mahalagang bagay na mangyayari. Noong gabing iyon, hindi na naman nakatulog si Cardo sa study room. Paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isip ang mabuting gawa ni Leah, ang pagbigay ng puto sa homeless, ang pagpayag na magbayad sa susunod ang estudyanteng kulang sa pera. Napakabait na bata ang naghihirap. Bumuntong hininga si Cardo at tumingin sa labas ng bintana. Kung talagang kamukha siya ni Seoyeon, ano ang ibig sabihin yon? Isang simpleng pagkakataon lang ba? O may inihanda ang kapalaran? Samantala, tinatapos na ni Leah ang kanyang pagtitinda sa kariton. Dahil sa malamig na panahon, kakaunti ang customer, ngunit kumita pa rin siya ng sapat para sa gamot ng lola niya. Ang galing, Leah. Pinuri ni Leah ang sarili habang inaayos ang kariton. Babalik si Migs bukas at may iba pang customer ang darating. Ang paggawa ng mainit na puto para sa kanila, iyon ang pinakamahusay na magagawa niya ngayon. Darating ang araw na makakapag-aral ako sa college at magiging nutritionist. Magtiis lang muna tayo hanggang doon. Hindi sinuko ni Leah ang kanyang pangarap kahit na malamig at mahirap, naniniwala siyang darating ang tagsibol. Ilang araw ang lumipas. Patuloy na bumibisita si Migs sa tindahan ng puto araw-araw at punong-puno ng kwento tungkol kay Ate Leah ang kanyang pag-uwi. Sa umaga at bago matulog, laging sinasabi ni Migs ang kwento tungkol sa ate na iyon. Lolo, tumawa si Ate Leah nang makinig siya sa kwento ko ngayon. Ang ganda niya po kapag tumatawa. Gusto po ni Ate Leah na mag-college. Pangarap po niyang maging nutritionist. Namumula po ang kamay ni Ate Leah dahil sa ginaw ngayon. Kawawa po. Amastan, amaskan, amastan, 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 amastan. Nagulo ang damdamin ni Cardo habang nakikinig sa kwento ng kanyang apo. Habang hinahangaan niya si Migs na sa unang pagkakataon ay nagbukas ng puso sa isang tao at umaasa rito, nag-aalala siya na ang taong iyon ay isang estrangherang dalagita na kamukha ni Seoyeon. Noong gabing iyon, binanggit ulit ni Migs si Leah sa hapagkainan. Lolo, may sakit po ang lola ni Ate Leah. Mahal po ang bayarin sa ospital kaya araw-araw po siyang nagtitinda ng puto. Vrizabad. Ibinalik ni Cardo ang silverware at tiningnan si Migs. Puno ng pag-aalala at awa ang mga mata ng bata. Kaya nag-aalala ka, Migs? Opo. Mukhang hirap na hirap po si ate, pero laging nakangiti. At mabait po siya sa akin. Nanginginig ang boses ni Migs. Nakita ni Cardo ang kanyang apo at nagdesisyon. Hindi na ito maaaring ipagpaliban. Pagkatapos kumain, tinawag ni Cardo si Ginoong Manuel sa study room. Ginoong Manuel. Opo, Chairman. Lane. 19. N1. Ang bata na nagtitinda ng puto na nakita natin ilang araw na ang nakalipas, tahimik mo siyang imbestigahan. Ang background lang. Nagulat sandali si Ginoong Manuel, ngunit agad siyang yumukod. Masusunod po, gagawin ko po ng maingat. At alamin mo rin ang family background niya, lalo na ang tungkol sa kanyang mga magulang. May hindi maipaliwanag na tensyon sa boses ni Cardo.
Naramdaman ni Ginoong Manuel ang seryosong aura ng chairman at umalis sa study room. Nabalot si Cardo sa malalim na pag-iisip. Naisip niyang baka bubuksan niya ang Pandora's box. Ngunit, hindi na siya maaaring magpanggap na walang alam. Ang desisyon ni Cardo ay matibay at wala pang nakakaalam na ang desisyong iyon ay magbabago sa lahat. 4 na araw ang lumipas. Sa mesa ni Cardo, may isang manipis na brown envelope na nakapatong. May selyo ng top secret sa labas. Binuksan ni Cardo ang envelope nang nanginginig ang kamay. Maikli lang ang report. Isang pahina lang na may simpleng impormasyon. Pangalan, Lia de Guzman, 19 naman taong gulang. Tirahan, Maynila, barangay na may slum area, Pupahan. Pamilya, Lola, Pasita Reyes, 72, taong gulang, nagpapagaling mula sa lung cancer. Ama, hindi kilala. Ina, Estela de Guzman, namatay 9 taon na ang nakalipas. Natigilan ang kamay ni Cardo. Ang 3 salitang, Estela de Guzman, ay lumabo sa harap ng kanyang mga mata at muling luminaw. Pumikit siya at muling nagdilat. Ngunit naroon pa rin ang pangalan, Estela de Guzman. Lumabas ang pangalan sa labi ni Cardo, ang babaeng minahal niya noong kabataan niya, at ang pangalan ng kanyang ex-wife na umalis, na nag-iwan sa kanilang panganay na anak na si Seo Yon. Sumandal si Cardo sa silya at binalikan ang nakaraan. Nang 22 taong gulang siya, nakilala niya ang isang babae, si Estela de Guzman, isang 20 taong gulang na dalaga na nagtatrabaho sa isang maliit na tindahan ng bulaklak. Mahirap si Estela ngunit malinis at inosente. Hindi siya natakot o nag-abot kay Cardo sa kabila ng kanyang pagiging anak ng tycoon. Tiningnan niya si Cardo bilang isang lalaki. Nahulog ang loob ni Cardo kay Estela, ngunit mariin ang pagtutol ng kanyang ama, ang founder. Baliw ka ba? Magpapakasal ka sa isang babaeng walang background ng pamilya? Papa, mabait si Estela. Gusto ko siyang pakasalan. Hindi. Maghanap ka ng babaeng bagay sa ating pamilya. Hindi kailanman ang babaeng iyon. Ama spikan. Ngunit sa huli, pinakasalan ni Cardo si Estela sa kabila ng pagtutol ng kanyang ama. Iyon ang simula ng trahedya. Ang pamilya ng asawa ay ganap na hindi pinansin si Estela. Tinuring siyang parang invisible. Nagkukunwari ang founder na wala si Estela kahit na nandoon siya at hayagan siyang hinahamak ng mga kapatid niya. Naloko ang kapatid namin sa babaeng iyan. Nakakahiya sa pamilya. Ang babaeng nagtatrabaho sa tindahan ng bulaklak, hindi bagay sa isang pamilya ng tycoon. Kusamtin pasa. Tahimik na tiniis ni Estela ang lahat dahil mahal niya si Cardo at para sa bata sa kanyang sinapupunan. Ngunit hindi na protektahan ni Cardo ang kanyang asawa ng maayos. Honey, may meeting ako, kaya baka gabihin ako. Kailangan kong mag-out of town ng ilang araw. Pasensya na. May trabaho ulit ako sa kumpanya dahil sa papa. Sa mga dahilan ng pagiging abala at trabaho sa kumpanya, madalas na iniiwan ni Cardo si Estela na nag-iisa sa malaking mansion. Sa mga panahong iyon, mag-isa si Estela na tiniis ang pangungutya ng pamilya ng asawa. Nang ipanganak ang panganay na anak na si Seo Yon, tila bumuti ang sitwasyon sa bahay, ngunit panandalian lang iyon. Mahal ng founder ang kanyang apo, ngunit patuloy na hindi pinapansin ang manugang. Isang araw, nang umuwi si Cardo mula sa business trip, nakaimpake na si Estela. Estela, anong nangyayari? Hindi ko na po kaya, tao rin ako. Ayoko nang mabuhay na ganito na hindi pinapansin. Puno ng despair ang mga mata ni Estela. Sinubukan ni Cardo na pigilan ang kanyang asawa ngunit matibay ang desisyon ni Estela. Paano si Seyon? 8 taong gulang pa lang siya. Mas mabuti po na lumaki si Seyon dito. Mas mabuti po na lumaki siya bilang anak ng pamilyang ito kaysa sa anak ko. Lumuluha si Estela habang tinitingnan ang natutulog na anak. At sa huli, sinabi niya kay Cardo, hindi kita sisisihin, pero kung minsan lang sana ay pinrotektahan mo ako. Iyon ang huli. Umalis si Estela at dumating ang mga papeles ng diborsyo. Sinubukan ni Cardo na hanapin ang kanyang asawa, ngunit naglaho si Estela nang walang bakas. At ngayon, muling lumabas ang pangalan ni Estela de Guzman sa kanyang harapan. Binasa ulit ni Cardo ang report nang nanginginig ang kamay. Ina, Estela de Guzman, namatay 9 taon na ang nakalipas. Bumagsak ang dibdib ni Cardo,
dahil sa katotohanang namatay si Estela, ngunit mas nakakagulat pa na mayroon siyang anak. Lia de Guzman, 19 taong gulang, kinakalkula ang edad. Ibig sabihin buntis na si Estela nang umalis siya. Anak ni Estela. Kaya, baka, naguguluhan ang isip ni Cardo. May posibilidad na ang bata ay kanyang anak, ngunit may posibilidad ding anak ito sa ibang lalaki na nakilala ni Estela matapos umalis. Anak ko ba? O anak ng ibang lalaki matapos kaming magdiborsyo? Sumasakit ang ulo niya. Tinutop ni Cardo ang ulo gamit ang dalawang kamay. Kung si Lia ay kanyang anak, nagpabaya siyang muli sa kanyang pamilya. Hindi niya alam at hinayaan niyang maghirap ang kanyang anak. Pumasok si Ginoong Manuel matapos kumatok. Chairman, may dagdag na impormasyon po ako. Ano? Kinumpirma po na namatay si Estela de Guzman, 9 taon na ang nakalipas dahil sa pneumonia at sandaling tumigil si Ginoong Manuel. At ano? Kinumpirma po namin ang birth certificate ni Lia. Ang field ng ama ay blanco. Mukhang single parent ang nag-asikaso. Afka, Manti, Afka. Bumagsak ang puso ni Cardo. At si Lia po ay pinalaki ni Lola Pasita na dating kapitbahay matapos mamatay ang kanyang ina. Si Lola Pasita rin po ang legal na tagapag-alaga. Sige, maaari ka nang umalis. Matapos umalis si Ginoong Manuel, nanatili si Cardo na hindi gumagalaw ng matagal. Ang katotohanang namatay si Estela at ang katotohanang umalis siya sa mundo matapos ipanganak at palakihin ng mag-isa ang kanilang anak. Nagbigay iyon ng matinding pasakit sa kanyang puso. Hindi kita naprotektahan. Kung minsan lang sana ay naprotektahan kita ng maayos. Namula ang gilid ng mata ni Cardo. Ang pagsisisi sa pagkawala ng panganay na anak na si Seo yon ay mabigat, ngunit mas malalim ang pagsisisi sa hindi pagprotekta kay Estela. Iyon ang kanyang pangalawang pagsisisi. Pagsapit ng gabi, humihina na ang araw. Nakatitig si Cardo sa labas ng bintana. Sa isang lugar doon, si Lia, 19 taong gulang, ay nagtitinda ng puto habang nakikipaglaban sa ginaw. Kung ang batang iyon ay kanyang anak. Natatakot si Cardo na isipin iyon. Ngunit nagsimula na ang lahat. Anuman ang katotohanan, oras na para harapin niya ito. Noong gabing iyon, hindi na naman nakatulog si Cardo. Ang mukha ni Estela, ang mukha ni Seo yon at ang gilid ng mata ni Lia na nakatago sa scarf ay naghalo-halo at gumambala sa kanya. Estela, pasensya na. Talaga, pasensya na. Nagpatuloy ang pag-iyak ni Cardo sa dilim. Ngunit ano ang silbi ng paghingi ng tawad sa mga taong umalis na? Ang natitira na lang ay ang tanong kung ano ang gagawin niya para sa mga buhay, para kay Migs at para kay Lia na maaaring kanyang anak. 3 araw ang lumipas matapos matanggap ang report. Sa panahong iyon, hindi naging mapayapa ang puso ni Cardo kahit isang sandali. Sa kotse, sa conference room, mag-isa sa study room, ang 3 salitang Estela de Guzman ay patuloy na umikot sa kanyang isip. Noong umagang iyon, nagdesisyon si Cardo. Ginoong Manuel. Opo, Chairman. Pupunta tayo sa kariton na iyon mamayang hapon. Ako mismo ang kailangang magkumpirma. Nagulat sandali si Ginoong Manuel, ngunit agad siyang yumukod. Masusunod po. Aalis po tayo ng alas 2 ng hapon? Opo, ihanda mo. Anuman ang katotohanan, oras na para kumpirmahin niya mismo. Hindi na ito maaaring ipagpaliban. Alas 2 ng hapon. Tahimik na umalis ang itim na sedan papunta sa kalye kung nasaan ang kariton. Malamig na sikat ng araw ang bumababa sa labas ng bintana ng kotse. Tumingin si Cardo sa labas ng bintana at nag-isip. Kung si Lia ay talagang kanyang anak, ano ang dapat niyang gawin? Kung hindi, ano ang mga komplikadong damdamin na ito? Chairman, malapit na po tayo. Tumango si Cardo sa sinabi ni Ginoong Manuel. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Pagpasok ng kotse sa kalye, naramdaman ni Cardo na may kakaiba. Masyadong maingay ang kalye kaysa karaniwan. Nagkumpulan ng mga tao, parang may pinapanood. Anong nangyayari? Tanong ni Cardo, itinuro ang harapan. Pinigilan ni Ginoong Manuel ang kanyang mga mata at sinuri ang sitwasyon. Chairman, mukhang city enforcement po iyan. Enforcement? Opo. At may mga tauhan din po ng demolition. May masamang kutob si Cardo. Nagmamadali siyang nagsabi. Mas lumapit pa tayo. Dahan-dahang umusad ang kotse. At nang makita niya ang lugar ng kariton, tila huminto ang paghinga ni Cardo.
Kalahati na ng kariton ang nabuwag. Ilang tauhan ng city enforcement at mga tauhan ng demolition na may masasamang mukha ang walang awang nagkakarga ng mga hulmahan ng puto, silya at signboard sa truck. Ito ay sa pilitang pagbaklas ng illegal na vendor. Lumampas na ang warning period. Ang malamig at robot na boses ng tauhan ng enforcement ay narinig sa malamig na hangin. Doon na. May nakita si Cardo na isang dalaga, si Leah, na nakasuot ng luma niyang beanie, punit na jacket at scarf. Nakatayo si Leah sa harap ng truck, bukas ang dalawang braso. "Wag po, pakiusap, wag po ito." Ang boses ni Leah ay parang sigaw, puno iyon ng desperation at takot. "Miss, tumabi ka. Nagtatrabaho lang kami." Sigaw ng tauhan ng demolition ng may inis, ngunit hindi umalis si Leah. Mahigpit niyang hinawakan ang handle ng truck. "Ito po ang pambayad sa ospital ng lola ko. Ang lahat po ng ari-arian namin ay nandito. Pakiusap, wag po ninyong kunin." Ang mukha ni Leah ay puno ng luha at sipon. Ang dalawang kamay na namumula sa lamig ay pilit na kumakapit sa truck. Pinapanood ni Cardo ang eksenang iyon sa loob ng kotse. Hirap siyang huminga, parang napunit ang gitna ng kanyang dibdib. "Hindi, punit na. Miss, nahihirapan din kami. Tumabi ka na lang po, baka masaktan ka pa," sabi ng tauhan ng enforcement ng may bahagyang awa, ngunit mabilis na umiling si Leah. "Ayoko, hindi niyo po pwedeng kunin. Kung wala po ito, ang lola ko. Ang lola ko." Natigil ang boses ni Leah sa pag-iyak. Galit na galit ang isa sa mga tauhan ng demolition at humakbang, isang malaking lalaki. "Sino ka para humadlang sa trabaho namin, bata?" Marahas na itinulak ng lalaki ang balikat ni Leah. Dahil sa biglang lakas, nawalan si Leah ng balanse at natumba. Isang maikling sigaw at tumumba si Leah. Blag! Isang mapurol na tunog ang narinig. May mud puddle doon na nabuo mula sa natunaw na nyebe at tubig sa umaga. Buong katawan ni Leah ay nahulog sa malamig na putik. Ang kanyang luma ngunit malinis na jacket ay agad na napuno ng brown na putik at tumilamsik din ang putik sa mukha ni Leah. Umunggol si Leah sa putik. Ang malamig na tubig ay lumusot sa kanyang damit at naging yelo. Sinubukan ni Leah na bumangon gamit ang nanginginig na kamay, ngunit wala siyang lakas. Doon, narinig ang isang tunog ng bakal. THU. Ibinato ng mga tauhan ng demolition ang hulmahan ng puto sa sahig ng truck. Ang hulmahan ng puto, na matagal nang ginagamit at luma, ay nahulog at nabasag sa 2 piraso. "Huwag, hindi." Nakaupo si Leah sa putik at pinanood ang eksenang iyon. Ang pagkabuwag ng hulmahan ng puto na mahalaga sa kanya na ginagamit niya mula umaga hanggang gabi. Ang pagkabuwag ng tanging pag-asa na makakakuha siya ng pambayad sa ospital ng lola niya at tuition sa college. Sa wakas, umiyak si Leah ng malakas. Nakaupo sa malamig na putik, tiningnan niya ang mga basag na piraso ng hulmahan ng puto at umiyak ng parang inilabas ang lahat ng despair sa mundo, ang 19 taong gulang na dalaga. Pinanood ni Cardo ang lahat ng iyon mula sa loob ng kotse. Tila huminto ang lahat. Ang itsura ni Leah na nakahandusay sa putik, ang sigaw niya, ang nabasag na hulmahan ng puto. Lahat iyon ay malalim na nakatatak sa mga mata ni Cardo. Kung ang batang iyon ay anak ko, parang napunit ang kanyang puso. Hindi, punit na. Naalala niya si Estela. Ang asawa na nag-iisa na tiniis ang pangungutya ng pamilya ng asawa. Naalala niya si Seoyeon, ang anak na ninakawan ng minamahal at namatay sa despair matapos manganak. At ngayon, si Leah, na gumuho sa despair sa harap niya. Hindi ko na naman ba siya maproprotektahan? "Chairman," tawag ni Ginoong Manuel ng maingat. Ngunit hindi sumagot si Cardo. Mahigpit niyang kinuyom ang 2 kamao, masyadong mahigpit kaya't bumaon ang kuko sa kanyang palad. Ngunit hindi niya naramdaman ang sakit. Dahan-dahang bumangon si Leah. Puno ng putik ang kanyang buong katawan at bumangon siya ng nanginginig at nagsimula siyang damputin ang bawat piraso ng nabasag na hulmahan ng puto. Kahit ito, maaayos. Ang bulong ni Leah ay mahinang narinig sa hangin. Napakaawa ng kanyang itsura habang kinokolekta ang mga piraso ng bakal na wala ng silbi. Ang mga tao sa paligid ay nakatingin lang ng may awa, ngunit walang sinumang tumulong.
Ang mga tauhan ng enforcement at demolition ay nakasakay na sa truck at naghahanda ng umalis. Hindi na makatiis si Cardo. Ginoong Manuel. Opo, Chairman. Malamig ang boses ni Cardo. Ngunit may mainit na bagay na kumukulo sa loob niya. Tumawag ka agad sa City Hall. Alamin mo kung sino ang nag-utos ng pagbaklas na iyon. Masusunod po. At tumawag ka rin sa legal team natin. Ngayon din. Ganastay, Quest. Sa matibay na boses ng chairman, hindi na nagtanong si Ginoong Manuel at kinuha agad ang kanyang telepono. Inilagay ni Cardo ang kamay niya sa pinto ng kotse. Nanginginig ang kamay niya, ngunit hindi dahil sa takot. Hindi na ako manonood lang. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kotse. Dahan-dahang bumaba si Cardo mula sa kotse. Ang malamig na hangin ay pumulupot sa kanyang coat, ngunit hindi niya naramdaman ang ginaw. Ang lahat ng kanyang atensyon ay nasa batang nakahandusay sa putik. Tumigil kayo agad. Ang boses ni Cardo ay umalingaw-ngaw sa lugar. Malamig ngunit may autoridad. Tahimik ang maingay na lugar. Tumigil ang mga tauhan ng demolition na handa ng sumakay sa truck at lumingon ang mga tauhan ng enforcement kay Cardo. Lumingon din ang mga tao sa paligid. Isang tauhan ng demolition ang sumimangot at lumapit kay Cardo. Isang malaking lalaki. Sino ka para makialam sa trabaho namin? Umalis ka na at huwag kang humadlang. Sa sandaling itinaas ng lalaki ang kamay niya para itulak si Cardo, mabilis na hinarang ni Ginoong Manuel si Cardo. Kinuha ng secretary ang isang calling card mula sa bulsa ng kanyang suit. Siya po, si Don Ricardo Tuazon, ang chairman ng Tuazon Conglomerate. Ang kalmado ngunit matibay na boses ng secretary ay umalingaw-ngaw. Iniabot niya ang calling card sa mukhang head ng city enforcement. Sa sandaling iyon, nagyelo ang hangin. Tuazon Conglomerate ang pangalan ng isa sa top 10 na kumpanya sa Pilipinas. Pumutla ang mukha ng head ng enforcement. Nagsimulang magtinginan ang mga tauhan ng demolition at umurong ng isang hakbang. Anong? Nauutal na sabi ng head ng city enforcement. Ngunit iniabot ni Ginoong Manuel ang calling card sa kamay niya at nagpatuloy ng malamig. Ang lahat ng legal at pinansyal na problema na dulot ng vendor na ito ay sagutin ng Tuazon Conglomerate. Tumigil sandali ang secretary at nagdagdag ng mas malamig, umalis na po kayo ngayon din. Hindi yon pakiusap. Iyon ay utos. Walang puwang para sa negosasyon. Pero may utos na po para sa pagbaklas. Ibigay niyo sa akin ang contact number ng nagbigay ng utos. Ang legal team namin ang direktang tatawag. Ang boses ni Ginoong Manuel ay hindi nag-alinlangan. Wala nang nasabi ang head ng enforcement. Kinuha niya ang calling card ng nanginginig ang kamay. Mabilis na sumakay sa truck ang mga tauhan ng demolition. Nagmamadaling umurong ang lalaking nagtulak kay Leah. Sumakay din ang mga tauhan ng enforcement sa kotse at nagbulungan. Chairman ng Tuazon Conglomerate daw. Totoo ba? Baliw, muntik na tayong mapahamak. Bilisan, umalis na tayo. Ngunit hindi pinansin ni Cardo ang lahat ng ingay na iyon. Isang tao lang ang tinitingnan niya. Si Leah na nakaupo sa putik at dinadampot ang nabasag na hulmahan ng puto. Naglakad si Cardo ng unang hakbang. Boom! Tumibok ang puso niya. Narinig niya ang pulso niya sa tenga niya. Isa pang hakbang. Tahimik na binigyan siya ng daan ng mga taong nanonood. Lahat ay hindi humihinga habang pinapanood ang eksenang iyon. Pakiramdam nila ay may seryoso at mahalagang sandali ang nagaganap. Tumigil si Cardo sa harap mismo ni Leah. Nakayuko pa rin si Leah at dinadampot ang hulmahan ng puto. Ang kanyang kamay, puno ng putik, ay nanginginig. Ang tubig ay tumutulo mula sa kanyang malamig at basa na damit. Tiningnan ni Cardo si Leah, parang napunit ang kanyang puso. Nabasag ang kanyang lalamunan. Sinubukan niyang magsalita, nanginginig ang kanyang labi. Anak, hindi lumabas ang boses. Pumikit si Cardo at muling nagdilat. Huminga siya ng malalim at muling nagsalita. Anak, nagulat si Leah. Ngunit hindi siya tumingin. Nanginginig lang siya ng bahagya at tumigil sa pagdampot. Ang bini. Nanginginig ang boses ni Cardo. Maaari mo bang tanggalin ang bini mo? Tahimik ang paligid. Parang tumigil pati ang hangin. Dahan-dahang tumingala si Leah. Ang kanyang mukha ay puno ng putik at may bakas ng luha. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Nakatitig si Leah kay Cardo ng blanco. Hindi niya maintindihan
kung bakit sinasabi ito ng estrangherong ito sa kanya. Ngunit parang may nagtulak sa kanya, kaya't inangat niya ang nanginginig na kamay at dahan-dahang tinanggal ang bini. Nang matanggal ang bini, lumabas ang buhok ni Leah. Mahabang buhok na nililipad ng hangin. Sa sandaling iyon, huminto ang paghinga ni Cardo. Ang linya ng kanyang noo, ang gilid ng kanyang mata, nakilala iyon ni Cardo. Si Seo yon. Hindi, si Estela, pareho. Ang noo ng kanyang panganay na anak na si Seo yon, na namatay matapos manganak kay Migs sa edad na 20 ay naroon. Ang gilid ng mata ng kanyang asawa na si Estela, na umalis dahil hindi tiniis ang pangungutya ng pamilya, ay naroon. Nanginginig ang kamay ni Cardo. Nanginginig ang kanyang labi. Ang scarf din, sinubukan ni Cardo na magsalita ng hirap. Ang kanyang boses ay mas lalong humina. Maaari mo ring tanggalin ang scarf? Nakatitig pa rin si Leah ng blanco. Ngunit gumalaw ang kanyang kamay. Dahan-dahan, napakadahan-dahan niyang sinimulang tanggalin ang scarf. Parang dahan-dahan ang paggalaw ng oras. Isang ikot ng scarf ang natanggal. Boom! Tumunog ang puso ni Cardo. Isa pang ikot ang natanggal. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Cardo. Nang tuluyang matanggal ang scarf na puno ng putik, lumabas ang buong mukha ni Leah. Naramdaman ni Cardo na nagyelo ang kanyang buong katawan habang nakatayo siya doon. Si Estela. Ang Estela na nakilala niya sa tindahan ng bulaklak noong 22 taong gulang pa siya ay naroon. Ang malinis at inosenteng mata, ang labi na mahiyain kung ngumiti, lahat ay pareho. Hindi, si Seo yon din. Ang Seo yon na nagdala ng isang lalaki noong 20 taong gulang ay naroon. Ang matinding tingin, ang pilit na ekspresyon, lahat ay magkatulad. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Cardo. Ang Cardo na nabuhay ng 50 taon na lumampas sa maraming pagsubok bilang isang negosyante na hindi nagpakita ng kahinaan sa harap ng sinuman, ay umiiyak ngayon sa gitna ng kalye habang pinapanood ng maraming tao, ngunit hindi niya mapigilan. Bumalik ang panginginig ng unang makilala si Estela. Bumalik ang kagalakan ng unang yakapin si Seo yon. At ang pagsisisi sa hindi pagprotekta sa lahat ng iyon, ang guilt, ang paghingi ng tawad, ay lumabas bilang luha. Baka, nanginginig ang boses ni Cardo. Masyadong nanginginig kaya't hindi siya makapagsalita ng maayos. Kailangan niya ang huling kumpirmasyon. Hindi, natatakot siyang kumpirmahin. Kung ibang pangalan ang sasabihin niya, kung guni-guni lang niya, ngunit kailangan niyang itanong, kailangan. Pinunasan ni Cardo ang kanyang luha. Pinunasan niya ang gilid ng kanyang mata gamit ang nanginginig na kamay at huminga ng malalim at dahan-dahan siyang nagtanong, bawat salita ng malinaw. Baka, ang pangalan ng nanay mo ay... Tumigil sandali si Cardo. Natatakot siyang sabihin ang susunod na salita. Tumingin si Leah kay Cardo nang may pagtataka. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at tanong. Ginawa ni Cardo ang huling lakas niya. Estela de Guzman? Sa sandaling sinabi ang tatlong salitang iyon, naramdaman ni Cardo na huminto ang mundo. May tunog na buzzing sa tenga niya. Lumabo ang kanyang paningin at muling luminaw. Nanlaki ang mga mata ni Leah. Kumalat ang pagkamangha sa kanyang mukha. Opo, mahinang sagot ni Leah. Totoo. Tumigil ang oras. May tunog na whirring sa tenga ni Cardo. Lumabo ang kanyang paningin at muling luminaw. Ngunit nagtanong si Leah ng nanginginig ang boses. Paano niyo po nalaman ang pangalan ng nanay ko? Sa tanong na iyon, hindi na nakayanan ni Cardo. Binalik ang kanyang mga tuhod. Ang chairman ng tycoon na nabuhay ng 52 taon ng matatag, ang lalaking hindi kailanman lumuhod sa harap ng sinuman, ay lumuhod sa harap ng putik. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Nanginginig ang kanyang labi. Nababagabag ang kanyang lalamunan kaya't hindi siya makapagsalita. Tinutop ni Cardo ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Tinakpan niya ang kanyang mga mata gamit ang palad, ngunit patuloy na umagos ang luha, nanginginig ang kanyang balikat. Matapos ang mahabang sandali, ibinaba ni Cardo ang nanginginig na kamay. Lumabas ang kanyang mukha na puno ng luha. Tiningnan niya ng tuwid si Leah. Binuksan niya ang nanginginig na labi at nagsalita ng hirap. Ang kanyang boses ay may halong iyak. Siya ang dating asawa ko. In quote, nang bumaba ang mga salitang iyon, nagyelo si Leah, ex-wife, ex-husband ng nanay niya. Ang ibig sabihin yon, ako. Nanginginig ang boses ni Leah, hindi niya matapos ang pangungusap.
Napakaraming kahulugan ang nakapaloob sa isang pangungusap na iyon. Tumango si Cardo. Hindi tumigil ang luha. Hindi ako sigurado. Hindi nakapagsalita si Cardo. Hindi siya sigurado. Ang ama, sa report ay hindi kilala. Patuloy na umikot sa kanyang isip iyon. Baka may nakilala si Estela matapos siyang umalis. Hindi niya kayang burahin ang posibilidad na iyon. Tahimik na lumapit si Ginoong Manuel. Chairman, mas mabuting umalis na po tayo rito. Masyado pong maraming tao. Tiningnan ni Cardo ang paligid. Maraming tao ang nanonood sa eksenang iyon. May ilan pa ang may hawak na cellphone. Kailangan nga. Tinanggal ni Cardo ang kanyang jacket at inilagay sa balikat ni Leah. Ang mainit na cashmere coat ay pumulupot sa nagyayelong katawan ni Leah. Pumunta muna tayo sa ospital. Kailangan mong kumpirmahin ang kalagayan ng katawan mo. Nagulo pa rin ang ekspresyon ni Leah, ngunit tumango siya. Walang lakas ang kanyang mga paa. Masyado siyang nilalamig at masyadong maraming nangyari ng sabay-sabay. Inalalayan ni Ginoong Manuel si Leah papunta sa kotse. Sumunod din si Cardo at sumakay. Nang magsara ang pinto ng kotse, huminto ang ingay sa labas, tahimik. Ang tanging narinig ay ang mahinang tunog ng makina. Nakaupo si Leah sa likod at nakatitig sa labas ng bintana ng blangko. Ang tubig ay tumutulo mula sa kanyang damit na puno ng putik. Umupo si Cardo sa tabi ni Leah. Walang nagsalita ng matagal. Tahimik na tumakbo ang kotse. Dumaan sa kalye at papunta sa ospital. Tiningnan ni Cardo si Leah sa gilid. Ang nanginginig na balikat. Ang mahigpit na nakakuyom na kamao. Ang itsura na nakatitig lang sa labas ng bintana. Napakaawa. Leah, maingat na nagsalita si Cardo. Opo, mahinang sagot ni Leah. Nakakatingin pa rin siya sa labas. Maaari mo bang ikwento sa akin ang tungkol sa nanay mo, si Estela? Tumahimik si Leah sandali. At dahan-dahan siyang nagsalita. Namatay po ang nanay ko noong 10 taong gulang pa lang ako. Ang boses ni Leah ay kalmado. Ngunit may malalim na kalungkutan ang nakatago sa likod ng kalmadong iyon. Pneumonia daw po. Taglamig po noon. Hindi po nakakuha ng maayos na gamutan ng nanay ko dahil wala po kaming pambayad sa ospital. Bumagsak ang puso ni Cardo. Pneumonia? Wala siyang pambayad sa ospital? Pumikit si Cardo ng mariin. Kung hinanap ko sana si Estela, kung nag-abala sana si Estela na magbigay ng tawag kahit na sinisiraan niya ang sarili niya, hindi siya mamamatay. Nagpatuloy si Leah sa pagsasalita. Pinalaki po ako ni Lola Pasita, na kapitbahay namin. Parang tunay na apo. Wala po siyang anak. Ipinakiusap po ako ng nanay ko kay Lola bago siya mamatay. Nanginginig ang boses ni Leah. Kung wala po si Lola, siguro hindi po ako. Mahigpit na kinuyom ni Cardo ang kanyang kamao. Nanginginig ang kamao niya. Pneumonia si Estela, wala siyang pambayad sa ospital. Tungkol sa kanyang ama, nagpatuloy si Leah. Ayaw po ng nanay ko na pag-usapan iyon. Sa unang pagkakataon, lumingon si Leah kay Cardo. Puno ng tanong ang kanyang mga mata. Minsan po, tinanong ko siya, nasaan po ang tatay ko? Bakit po hindi natin siya kasama? Bumagsak ang puso ni Cardo. Doon po, sinabi ng nanay ko na huwag ko na raw pag-usapan iyon. Huwag ko na raw ulit banggitin ang taong iyon. Humina ang boses ni Leah. Iyon ang unang beses na nakita ko si nanay na nagalit ng ganoon. Kaya mula noon, hindi ko na po tinanong. Parang sinasakal si Cardo. Kung gaano kalaki ang hinanakit ni Estela sa kanya, kung gaano niya siya kinamuhian, sapat na para ayaw niyang banggitin kahit ang salitang tatay. Pasensya na. Kusang lumabas ang salita sa labi ni Cardo. Talaga, pasensya na. Tiningnan ni Leah si Cardo. Hindi niya maintindihan ang ekspresyon. Bakit po kayo humihingi ng tawad? Inabot ni Cardo ang nanginginig na kamay at hinawakan ang kamay ni Leah. Malamig at maliit na kamay na puno ng putik. Leah, nanginginig ang boses ni Cardo. Ang mukha ko, ang pangalan ng nanay mo at ang edad ko, lahat ay nagsasabi sa iyo. Tiningnan ni Leah ang kamay ni Cardo. Nanginginig ang kamay na iyon. Hindi ko naprotektahan ang nanay mo. Mula sa pangungutya ng pamilya, mula sa kalungkutan, wala akong naprotektahan. Tumulo ulit ang luha mula sa mga mata ni Cardo. Kaya umalis ang nanay mo. Buntis ka na pala noon. Ngunit wala akong alam. Wala akong alam. Nanlaki ang mga mata ni Leah. Kaya, talaga? Tumango si Cardo. Ngunit, nagkasala ako sa nanay mo at sa namatay kong panganay na anak.
At nagkasala rin ako sa iyo, ang kasalanan ng pagdududa. Mas mahigpit na hinawakan ni Cardo ang kamay ni Leah. Nakasaad sa report na hindi kilala ang iyong ama. Kaya hindi ako sigurado na talagang ikaw ang anak ko. Naisip ko, baka may nakilala ang nanay mo matapos niya akong iwan. Walang nasabi si Leah. Nakatitig lang siya kay Cardo. Pasensya na, talaga, pasensya na. Pinunasan ni Cardo ang kanyang luha. Ngunit, para maprotektahan kita ng legal at sa buong natitira kong buhay, kailangan natin ng unang proseso para ayusin ang lahat. Tiningnan ni Cardo si Leah ng tuwid. Magpa-DNA test tayo. Kailangan natin ng DNA test. Sa ganoong paraan, maproprotektahan kita ng maayos, legally, at walang sino mang magdududa. Matagal na tiningnan ni Leah si Cardo at dahan-dahan siyang tumango. Sige po. Nakarating ang kotse sa ospital. Lumipas ang 1 linggo. Hindi naging mapayapa ang puso ni Cardo kahit isang sandali sa panahong iyon. Habang naghihintay sa resulta ng test, hindi siya nakatulog gabi-gabi. Kung si Leah ay hindi niya anak, guguho ang kanyang puso. Ngunit sa parehong oras, kung talagang anak niya, paano niya mapapatawad ang sarili niya na hinayaan niyang maghirap si Leah sa loob ng 19 taon? Noong hapon na iyon, pumunta si Cardo sa ospital. Kasama si Leah, inabot ng doktor ang isang envelope. May isang manipis na papel sa loob. Nanginginig ang kamay ni Cardo. Hindi niya kayang buksan ang envelope. Ako na po ang magbubukas, maingat na sabi ni Leah. Tumango si Cardo. Binuksan ni Leah ang envelope. Kinuha ang papel at binasa. Probability of parent-child relationship, 99.99%. Nanginginig ang boses ni Leah. Sa sandaling iyon, naging puti ang paningin ni Cardo. 99.99%. Walang duda. Si Leah ay kanyang anak. Kinuha ni Cardo ang papel mula sa kamay ni Leah. Malinaw na nakasulat ang mga salitang ama-anak na relasyon. Umunggol si Cardo. Hawak ang papel. Gumuho siya. Nakaupo sa silya. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay at humagulgol. Pasensya na. Pasensya na. Anderso. Ang lahat ng naipon sa 52 taong buhay niya ay gumuho. Ang titulo ng chairman, ang pagiging tycoon, wala nang silbi. Si Cardo ngayon ay isa lamang ama. Isang negligent na ama na hindi na protektahan ang kanyang anak, na hindi alam ang pag-iral ng kanyang anak. Hindi ko intensyon na iwan ka, umiiyak na sabi ni Cardo. Ako ang baliw. Hindi ko na protektahan ang nanay mo. Umupo si Leah sa tabi ni Cardo. At tahimik niyang hinaplos ang likod ni Cardo. Ayos lang po. Hindi ko po kayo sinisisi. Siguro pinatawad din po kayo ng nanay ko sa huli. Dahil sa salitang iyon, mas lalong humagulgol si Cardo. Leah. At nagpatuloy si Leah, naiintindihan ko rin po na nagduda kayo sa akin. Natural lang po iyon, hindi ba? Kailangan niyo po ng proof. Inangat ni Cardo ang kanyang ulo at tiningnan si Leah. Ang mukha niya ay puno ng luha. Nagduda ako sa iyo, kahit na nakita kitang nakahandusay at umiiyak sa putik. Naisip ni Cardo na napakawalang silbi niya. Iyon ang pinakamalaking pagsisisi ko. Alam ko kung gaano kakahirap pero hinawakan ni Leah ang kamay ni Cardo. Ayos lang po ngayon. Alam niyo na po, hindi ba? Tumulo rin ang luha mula sa mga mata ni Leah. Nagkaroon po ako ng tatay. Dahil sa salitang iyon, niyakap ni Cardo si Leah. Sa unang pagkakataon, niyakap niya ang kanyang anak. Sa unang pagkakataon sa loob ng 19 taon. Pasensya na, talaga, pasensya na. Mula ngayon, poprotektahan na kita. Ansan. Ang pag-iyak ni Cardo ay umalingaw-ngaw sa hospital hallway. Iyon ang pinakamainit na luha sa 52 taong buhay niya. Kinabukasan matapos makumpirma ang resulta ng DNA test, pumunta si Cardo sa ospital kung saan naka-ospital si Lola Pachita kasama si Leah. Habang naglalakad sa hallway, mabilis ang tibok ng puso ni Cardo. May tensyon sa pagharap sa taong nagpalaki kay Leah, ngunit mas malaki ang matinding pagnanais na malaman pa ang tungkol kay Estela. Lola's room po, sabi ni Leah. Kuminto sa harap ng isang room. Ward yon. Isang room na may 6 na kama. Binuksan ni Cardo ang pinto at pumasok. Nakahiga si Lola Pachita sa pinakaloob na kama. Sa edad na 70 plus at may lung cancer, mukhang payat siya, ngunit matalim pa rin ang kanyang tingin. Lola,
Maingat na lumapit si Leah at hinawakan ang kamay ni Lola. Lola, nandito na po ako at siya po ay nag-alinlangan si Leah kung paano ipakilala si Cardo. Dahan-dahang lumingon si Lola at tiningnan si Cardo. Matagal niyang tinitigan ang mukha ni Cardo at nanginginig ang kanyang labi. Ikaw ang tatay ni Leah? Ang boses ni Lola ay mahina ngunit malinaw. Yumukod si Cardo ng malalim. Opo, ako po si Ricardo Tuazon. Tama, hindi ba? Sa tanong ni Lola, nagulat si Cardo at tumingala. Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Sinabi ni Estela, bago siya mamatay. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Lola. Umupo si Cardo sa silya sa tabi ni Lola. Umupo rin si Leah sa kabilang panig. Lola, nanginginig ang boses ni Cardo. Maaari po bang sabihin niyo sa akin ang tungkol kay Estela? Huli na po ang lahat. Dahan-dahang tumango si Lola at nagsimulang magsalita. Mabuting bata si Estela. Ang boses ni Lola ay may pangungulila. Nang lumipat si Estela sa barangay na ito, buntis na siya. Bumagsak ang puso ni Cardo. Mag-isa lang siya. Walang kasama na maaasahan. Tinulungan ko si Estela noon. Mahirap magpalaki ng bata at mag-isa lang siyang buntis. Paano ko siya palalagpasin? Huminto si Lola sandali, huminga ng malalim at nagpatuloy. Nagtrabaho si Estela hanggang sa bisperas ng panganganak. Naghugas ng pinggan sa isang maliit na karinderya, naglilinis. Hindi siya tumigil sa pagtatrabaho kahit na ang tiyan niya ay parang sasabog. Tinutop ni Cardo ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Hindi siya makapaniwala na mag-isa si Estela na naghirap ng ganoon. Nang manganak siya, mag-isa siyang pumunta sa ospital. Nang tumakbo ako, huli na. Matapos ipanganak si Leah, nakita ko siyang nakangiti habang tinitingnan ang bata. Kahit na nahirapan siya ng ganoon, ngumiti siya nang makita niya ang bata. Tumulo rin ang luha mula sa mga mata ni Leah. Pinangalanan ni Estela ang bata, Leah, na lumaki ng malinis at inosente tulad ng tubig. Tiningnan ni Lola si Leah at 10 taon siyang nabuhay ng matindi. Nagde-deliver ng dyaryo sa umaga, nagtatrabaho sa karinderya sa tanghali, naglilinis sa gabi. Hindi siya natutulog ng higit sa 3 oras sa isang araw habang pinalalaki si Leah. Mahigpit na kinuyom ni Cardo ang kanyang kamao. Minsan, tinanong ko siya, bakit hindi mo tawagan ang tatay ni Leah? Makakakuha ka ng tulong, baka gumaan ang buhay mo. Umiling si Lola. At doon, nagalit si Estela ng ganoon. Ang bata na karaniwang mahinhin. Pinunasan ni Lola ang luha niya. Sinabi niya na huwag ko raw tatawagan ang taong iyon. Sinabi niyang iniwan siya ng taong iyon, ang taong hindi nagprotekta sa kanya noong siya ay nahihirapan. Nanginginig ang balikat ni Cardo. At sinabi niya, mabubuhay ng maayos ang taong iyon kahit wala kami ni Leah. Hindi kami nag-exist sa buhay niya. Sa salitang iyon, hindi na makatiis si Cardo. Umiyak siya. Lumuhod siya sa tabi ng kama ni Lola at tinakpan ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay at humagulgol ng malakas. Nagpatuloy si Lola. 10 taon siyang nabuhay ng ganoon at nagkasakit si Estela. Pneumonia, taglamig noon at hindi siya nakakuha ng maayos na gamutan dahil wala kaming pambayad sa ospital. Mas lalong nanginginig ang boses ni Lola. Ilang araw bago mamatay si Estela, nakiusap siya sa akin. Naalagaan ko si Leah, na maging nanay ako sa kanya. Hinawakan ni Lola ng mahigpit ang kamay ni Leah at sa huli, sinabi niya, huwag kang makikipag-ugnayan sa taong iyon. Galit ako sa kanya. Pero si Leah ay kamukha niya at masaya ako. Dahil sa salitang iyon, gumuho si Cardo. Lumuhod siya sa harap ni Lola at humagulgol ng malakas. Nagalit sa kanya si Estela. Ngunit naaalala niya si Cardo sa pamamagitan ni Leah. Ang lahat ng iyon ay nagpunit sa puso ni Cardo. Matapos ang mahabang pag-iyak, dahan-dahang tumingala si Cardo. Tiningnan niya si Lola ng tuwid. Salamat po. Ang boses ni Cardo ay may halong iyak. Salamat po sa pagligtas sa anak ko. Talaga. Salamat po. Umiling si Lola. Hindi. Ako ang nag-iisa. Nabuhay din ako dahil kay Leah. Tumayo si Cardo. At tumayo siya ng tuwid sa harap ni Lola at yumukod siya ng malalim, napakalalim. Nagbigay siya ng deep bow na hindi niya kailanman ginawa sa sinuman matapos maging chairman sa loob ng 52 taon. Salamat po, talaga. Paulit-ulit na yumukod si Cardo. Salamat po sa pagbigay sa akin ng pagkakataon na mag-isip.
Salamat po sa pagprotekta sa anak ko. Tumulo ang luha ni Lola at kinawayan ang kamay. Hindi, tumayo ka. Ngunit hindi tumigil si Cardo. Patuloy siyang yumukod. Noong gabing iyon, umuwi si Cardo at umupo mag-isa sa study room. May 3 larawan na nakapatong sa mesa. Larawan ni Estela, larawan ni Seoyeon, at ang larawan ni Lia na kinuha niya ngayon. Tiningnan ni Cardo ang mga larawan at napagtanto niya. Ang kanyang ama, ang founder, ay hinamak si Estela. Kaya nawala si Cardo sa kanyang asawa at pinalayas ni Cardo ang lalaki ni Seoyeon. Kaya nawala si Cardo sa kanyang anak. Sinisi niya ang kanyang ama habang buhay, ngunit naging pareho siya sa kanyang ama. Ang irony ay nagbigay siya ng parehong sakit sa kanyang anak na naranasan niya sa kanyang ama. Papa, bulong ni Cardo habang nakatingin sa kisame. Ang ginawa mo sa akin, ginawa ko sa anak ko. Alam ko na ngayon. Yinakap ni Cardo ang mga larawan sa kanyang dibdib. Estela, Seoyeon at Lia, pasensya na. Pagkatapos ng 2 araw, inilipat si Lola Pasita sa VIP hospital sa loob ng headquarters ng Tuazon Conglomerate. Ito ay isang private room na may magandang tanawin ng Maynila at may state-of-the-art medical equipment. 5 medical staff ang inatasan, 1 lung cancer specialist, 3 nurse at 1 nutritionist. Lola, napakaganda po dito, sabi ni Lia, nagtataka habang tinitingnan ang room. Hindi ba masyadong OA ito? Nag-aalalang sabi ni Lola. Ngunit umiling si Cardo. Hindi po, kulang pa po ito. Hindi sapat ang utang ko sa pagligtas sa anak ko kahit habang buhay ko pa itong bayaran. UKM, inutusan ni Cardo si Ginoong Manuel. Sagutin natin ang lahat ng bayarin sa ospital at gastusin ni Lola. Siguraduhin natin na makakakuha siya ng pinakamahusay na gamutan. Masusunod po, Chairman. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Lola. Salamat po, talaga, salamat po. Hinawakan ni Cardo ang kamay ni Lola. Ako po ang mas nagpapasalamat. Kung wala po kayo, hindi ko po makikilala ang anak ko. Mula noon, nakakuha si Lola ng pinakamahusay na gamutan at bumibisita si Cardo araw-araw kasama si Lia. 1 linggo matapos ilipat si Lola sa VIP room, tinawag ni Cardo si Lia sa study room. Lia, umupo ka. Itinuro ni Cardo ang silya sa harap ng mesa. Bahagyang kinakabahan si Lia habang umuupo. May gusto akong i-propose sa iyo. Kinuha ni Cardo ang isang document at inilagay sa harap ni Lia. Nakasulat doon, plano ng pag-iistablisa ng Pasita Reyes Scholarship Foundation. Ano po ito? Kinuha ni Lia ang document at nagsimulang magbasa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Magtatayo ako ng isang scholarship foundation sa pangalan ni Lola, matibay na sabi ni Cardo. Ang Pasita Reyes Scholarship Foundation. Isang foundation na tutulong sa mga estudyanteng may mahihirap na sitwasyon, ngunit hindi nawawalan ng pangarap, tulad mo. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Lia. Papa, si Lola. Ang tulad ng pag-aalaga ni Lola sa iyo, kailangan nating tulungan ang ibang bata ngayon. Sa tingin ko, iyon ang tunay na paghingi ng tawad. Tumingin si Cardo sa labas ng bintana. Hindi kayang ayusin ng pera ang lahat, pero gusto kong bawasan ang ginaw at gutom na naranasan ko sa ibang bata. Mahigpit na niyakap ni Lia ang document. Salamat po, Papa. Matutuwa po talaga si Lola. Pagkatapos ng 2 araw, binisita ni Cardo ang room ni Lola. Lola, maaari po bang pumasok? Oo, pumasok ka. Mas maganda na ang kalagayan ni Lola ngayon. Dahil sa pinakamahusay na gamutan, mas malinaw ang kanyang mukha at mas malakas ang kanyang boses. Umupo si Cardo sa tabi ng kama ni Lola at ipinakita ang document. Lola, tingnan niyo po ito. Nagsimulang magbasa si Lola gamit ang reading glasses. Matapos ang mahabang pagbasa, umiyak siya. Ito, sa pangalan ko? Opo, Pasita Reyes Scholarship Foundation po. Ang tulong na ibinigay niyo kay Lia, ibabahagi na po natin sa ibang bata ngayon. En quota, Mixan Ban Coming. Hinawakan ni Lola ang kamay ni Cardo nang nanginginig. Salamat po, talaga, salamat po. Hindi ko po inakala na magniningning ang pangalan ko ng ganito. Kayo po ang nagningning, Lola. Salamat po sa pagligtas kay Lia. Salamat po sa pagbigay sa akin ng pagkakataon na mag-isip. Mula noon, seryosong sinimulan ni Cardo ang pag-iistablisa ng foundation. Pagkatapos ng 1 buwan,
Opisyal na inilunsad ang Pashita Reyes Scholarship Foundation. Sa unang taon, 100 estudyante ang makakatanggap ng scholarship. At ang unang scholar ay si Leah. Papa, hindi ko na po kailangan ng scholarship. Ibigay niyo na lang po sa ibang kaibigan. Tumanggi si Leah, ngunit umiling si Cardo. Hindi. Ikaw ang dapat maging unang scholar. Iyon ang magbibigay ng kahulugan sa foundation na ito. Sa huli, tumango si Leah. Noong tagsibol na iyon, pumasok si Leah sa universidad. Ang kurso niya ay Food and Nutrition. Bakit Food and Nutrition ang pinili mo? Tanong ni Cardo. Mumiti si Leah ng masigla at sumagot. Hindi ko po malilimutan ang puto. Ang init noon. Gusto ko ring magbigay ng mainit na pagkain sa ibang tao. Hinaplos ni Cardo ang buhok ng kanyang anak. Mabuting pangarap iyan. Suportahan kita, Papa. Ang pinakamalaking pagbabago nang umuwi si Leah ay si Migs. Tita, ang 8 taong gulang na si Migs ay laging sumusunod kay Tita Leah. Pag-uwi niya mula sa school, si Leah ang una niyang hinahanap. Migs, anong ginawa mo sa school ngayon? Ngayon po, nag-running po kami sa PE. Ako po ang first place. Ang bata na dating nakaupo lang sa gilid habang may PE ay tumatakbo na ngayon at nakikisama sa mga kaibigan. Nagsimula siyang kumain ng kaunti kaya't lumakas siya. Wow, ang galing. Napakabait ng Migs namin. Niyakap ni Leah si Migs at tumawa ang bata. Tita, gutom na po ako. Sige, ano ang gagawin ko para sa'yo? Puto po. Ang puto po ni tita ang pinakamasarap. Pumunta si Leah sa kusina at nagsimulang gumawa ng puto. Isang espesyal na hulmahan ng puto ang ginawa ni Cardo para sa kanya. O, ito ang bagong luto at mainit na puto. Wow, ang sarap! Kinagat ni Migs ang puto at ngumiti ng masigla. Ang payat na bata ay may chubby cheeks na ngayon at mukhang malusog tulad ng ibang bata na wala na ang anorexia niya. Umupo siya sa hapagkainan tuwing umaga at inuubos ang isang mangkok ng kanin. Lolo, naubos ko po ang kanin ko ngayon. Opo, ang galing. Napakabait ng Migs namin. Hinaplos ni Cardo ang buhok ng kanyang apo at ngumiti ng masaya. Alam ni Cardo na si Leah ang dahilan ng lahat ng pagbabago na iyon. Isang gabi, kinuha ni Leah ang isang lumang kahon mula sa kanyang kwarto. Isang kahon na naglalaman ng ilang bagay na naiwan ng kanyang nanay na si Estela. Sa loob, kinuha ni Leah ang isang black and white photo. Larawan iyon ni Estela noong 20 taong gulang. Mukhang kuha sa harap ng tindahan ng bulaklak dahil may bulaklak sa likod. Ang kanyang nanay ay masayang nakangiti. Yinakap ni Leah ang larawan sa kanyang dibdib. Nanay, nanginginig ang boses ni Leah. Nanay, ayos ka lang po ba sa langit? Tumulo ang luha. Nanay, nakilala ko po ang tatay ko. Galit po ba kayo, nanay? Ang taong kinamumuhian niyo ng ganoon. Hinaplos ni Leah ang larawan. Pero nanay, patawarin niyo na po si tatay. Mahal po talaga niya kayo. Nag-aalala siya na hindi niya kayo naprotektahan. Pinunasan ni Leah ang kanyang luha. At nanay, masaya na po ako ngayon. May tatay na po ako at may pamangkin na rin. Gumaling na rin po si Lola. Doon, bahagyang bumukas ang pinto. Tita, si Migs na nakasuot ng pajamas ay naglabas ng mukha sa gilid ng pinto. Migs, hindi ka pa natutulog? Nagmamadaling pinunasan ni Leah ang kanyang luha. Umiiyak ka po, tita? Bakit po? Lumapit si Migs nang may nag-aalalang mukha. Hindi, masaya lang ako. Niyakap ni Leah si Migs ng mahigpit. Sobrang saya ko na nakilala ko ang Migs namin. Yinakap din ni Migs si Leah ng mahigpit. Ako rin po, sobrang saya ko na nakilala ko si tita, para ka pong nanay. Sa salitang iyon, mas lalong niyakap ni Leah si Migs. Tumulo ulit ang luha, ngunit masayang luha na iyon. Lumipas ang 1 taon. Ito ang araw ng unang volunteer work ng Pashita Reyes Scholarship Foundation. Ang lugar ay isang orphanage sa labas ng Maynila. May 50 bata ang nakatira doon na lumaki ng walang magulang. Oh, eto na ang puto. Masayang ngumiti si Leah habang nagbibigay ng bagong lutong puto sa mga bata. May hulmahan ng puto na espesyal na dinala sa yard ng orphanage. Wow, puto, 2 piraso po sa akin. Masayang pumila ang mga bata. Helper po ako ni tita, sabi ni Migs, na masiglang nagbabaligtad ng hulmahan ng puto kahit na hindi pa masyadong magaling. Medyo crooked ang puto, ngunit lumabas pa rin ang hugis. Ang galing ng Migs namin, pinuri ni Leah.
kaya't mas lalong natuwa si Migs at tumulong. Pinapanood ni Cardo ang eksenang iyon sa isang malayo. Ang kanyang pangalawang anak na babae at ang kanyang apo ay nagtutulungan at nakangiti. Ang mga bata ay masayang kumakain ng puto. Kumalat ang mainit ng ngiti sa mukha ni Cardo. Isang ngiti na kasing init ng puto. Medyo nagawa ko na ba ang paghingi ng tawad? Tumingin si Cardo sa langit. Malinaw ang langit. Estela, Seoyon, maaari ba akong mapatawad ngayon? Noong gabing iyon, nakaupo si Cardo mag-isa sa study room. May 3 larawan na nakahanay sa mesa. Sa kaliwa, ang larawan ni Seoyon. Ang larawan noong 20 taong gulang pa siya, masayang nakangiti. Sa kanan, ang larawan ni Estela. Ang black and white photo na dinala ni Leah, ang kanyang batang asawa na nakangiti sa harap ng tindahan ng bulaklak. At sa gitna, may bagong family photo na nakapatong. Ang larawan ni Cardo, Leah at Migs na magkasama, lahat silang 3 ay masayang nakangiti. Inangat ni Cardo ang larawan sa gitna. Matagal niya itong tiningnan. Pamilya na tayo ngayon. Inakap ni Cardo ang larawan sa kanyang dibdib. Ang hangin ng tagsibol ay umiihip sa labas ng bintana. Mainit na hangin. Tapos na ang taglamig. Ang kwentong nagsimula sa malamig na putik ay tinatanggap ang isang bagong simula sa mainit na sikat ng araw ng tagsibol. Ang kapalaran na pinag-ugnay ng isang puto. Ang trahedya ng 3 henerasyon ay sa wakas ay naligtas sa inosenteng puso ng 8 taong gulang na apo. At ngayon, maglalakad silang magkasama. Bilang isang pamilya, kung ang kwento ngayon ay nagbigay ng kaunting damdamin sa puso mo, mangyaring pindutin ang subscribe at like para makapagbigay pa kami ng mga kwentong magiging tahimik na ginhawa sa iyong buhay. At mangyaring mag-iwan din ng mainit na salita sa comment para sa mga bida ng kwento. Laging sinusuportahan ang araw mo, ito ang Life Everyday.